Samsung. Yan. Nagbi-blink lang siya. Ayaw siya magtuloy. Yan. Parang mayroon siyang backlight kaya lang namamatay rin. So pag mga ganitong issue, maaaring nagpo-protect ito. Check natin. 46 inch. Okay, so ito yung kanyang power supply. Tapos ito naman yung mainboard. So yung mga ganito, wala namang protect pa ito. So ngayon, gagawin natin, hang natin yung mainboard. Try natin yung power supply. Dapat ito, magtutuloy ito. Pero pansin natin, dito ang mula yung problema. Nag-on off yung power supply natin. Pwedeng may pundi ilaw or may shorted yung ilaw natin, ano? So try natin ihang yung backlight natin. Yan, hang natin yung backlight, tapos paganahin ulit natin. So ganun pa rin siya. Nagra-rattle pa rin yung relay niya. Yan, nagra-rattle pa rin yung relay. So ibig sabihin, nasa power supply ang issue nito. Kahit wala na yung backlight niya, nagra-rattle pa rin yung relay natin. Kaya sabihin wala na siyang load. Okay, baklasin natin yung power supply. So bali ito yung power supply natin. Yan. So ito, may napansin tayo dito. Yung isang jumper dito ay patid na. Baka yan yung dahilan kaya humina yung pumapasok na supply. Yun, no? Tanggal na siya, no? So papalitan lang natin ito. Tapos check pa natin yung ibang mga ito. O, diba? Tanggal din yung paa niya. Nakakabit yung isang paa pero yung isa nakahang na. So parang yan lang yung napansin natin na naghang yung mga hinang niya or mga connection niya. Nag-open. So dito okay naman, wala pa namang kalawang yung banda dito. Dito lang talaga nagkaroon siya ng kalawang, ano. Okay, so ayusin muna natin yan. Okay, so yung naputol na circuit, yun yung supply ng ating standby power. Yan, oh. Ito yung sinusupplyan niya, no. Itong transformer na ito, standby power niya yan. Kaya nawawala siguro yung standby power natin dahil nag-lose yung contact nito. Okay, so naayos na natin yung loss connection. Tapos pati yung capacitor ay naayos na din natin. Yan, ito yung naputol. Naka-jumper na yan ng tanso. Tapos yung capacitor nakaayos na rin yan. Okay, so papatuyuin lang natin kasi nilagyan ko siya ng varnish. Yan, pansin natin na kintab na siya, no? Yan, no? Lagyan ko siya ng varnish. So kung wala kayong varnish, pwede naman yung ganito. Yan. Yung clear. Yan, nakalagay, oh, clear. Yan, pwede na yung ganito. So na-repair natin siya pero medyo binangungot tayo dahil may problema yung pinaka supply na papunta sa backlight niya. Dahil doon nagtitrigger yung pinaka on-off ng relay niya kaya ayaw magtuloy yung power on. So akala natin power supply issue sa primary pero ang naging problema niya sa secondary ng backlight driver niya ang naging issue. Kaya nag-on off siya. So ngayon pansin natin yan, mayroon na siyang backlight. Nagtuloy-tuloy na siya. Tapos may display na rin siya. Ayan, o. Okay na yung picture niya. So hindi na siya nag-on off. Yan. Pero medyo matagal din bago natin madali ang naging issue niya. So ginawa natin dyan, may isang circuit tayo dyan na ni-remove para hindi na mag-trip yung supply niya. Kasi pag nakakabit yung circuito na yon, nagpapatay sindi yung
supply natin. So dito siya sa side na itong driver or supply ng backlight nagtitrip or nagpo-protect. So ginawa natin diyan. Ito yung positive ito, tapos tumawid yan dito. Tapos ito okay, ito hanggang dito okay siya. Pero pagdating dito sa taas, yung circuit na yan, yung kinat natin dito. Kinat natin kasi hindi natin matanggal yung pinaka jumper niya dahil bumabangga siya doon sa pinaka heatsink nito. Yan o, dito siya tumatama sa heatsink na yan. Kaya hindi natin siya mabunot. Kaya ginawa natin ay kinat na lang natin yung circuit dyan. So yan na yung cutting natin dyan para hindi na mag-protect yung kanyang supply. Okay naman sa primary. Ang problema pag naka-load dito ay nagpo-protect siya, nag-on off siya. Pero pag ito yung naka-load, yung isang supply ng kanyang backlight, so ito yung isang supply niyan, itong tatlong pin ng diode, yan, ito yung pinaka-filter niya. So pag ito naka-load, walang problema doon, okay yung operation. Pero pag ito ni-load natin na hindi tinatanggal yung isang circuit dito, ay nagpo-protect ito, nagpo-cause siya ng on-off sa ating power supply, kaya kailangan i-cut talaga yan. So yan na yung setup natin ngayon. So kabit ulit natin. Okay, so yan siya. Pag nakakabit yun, ay normal na yun, no? So kailangan talaga natin i-remove yung circuito na yon dahil nagpo-protect na siya, nakaka-detect siya ng error. So ito may tama na rin yung side dito, may guhit na rin yung screen niya, pero pwede pa. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago na kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,